si Kuya Jens, ano yun, reactor natin yan. Official reactor. So ayan po mga kalingap, magandang araw po sa inyo lahat, this is Kuya Jens and welcome back po sa aking YouTube channel. Sa mga bago lang po sa aking YouTube channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at click the bell button para like ang updated sa ating mga bagong upload na video. At huwag po natin kalimutan suportahan ng Butim Kalingap sa pangunguna ni Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlog at syempre Kalingap Rob. At pakisuportahan din po ang mga kasamahan sa Butim Kalingap. Nandyan po ang K-Boys, Kalingap Partner, Kalingap Reactor at lahat ng charity vloggers sa mga Pilipinas na tumutulong sa mga kababayan natin na lahat may hirap. Suportahan po natin lahat guys. So, good morning po mga Kalingap. Kumusta po kayong lahat? Sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan mga Kalingap. Pero ngayong umaga po mga Kalingap, meron po tayong bibigyan ng reaction video. Ito nga po mga Kalingap, yung nakarang upload ni Kalingap Rob. Medyo, ano po ito mga Kalingap, medyo mabigat po itong vlog na ito. Talagang napanood naman natin nung mga nakaraang gabi to, nung premiere ni Kalingap Rob. Pero ngayon, bibigyan natin ng focus na gawa ng reaction video. Itong naging testimony, yung mga sinabi po ni Viancy. Kinonfess po ni Viancy kay Kalingap Rob, kila Jack. At ito nga mga Kalingap, yung part 98 ng EDC. May title po, Goodbye na EDC, tas question mark, ang pagpunta sa tagpuan. So yun po yung title po mga Kalingap dito. So sama-sama po natin panoorin mga Kalingap, bigyan ng reaction video. At mamaya po pag-usapan po natin mga Kalingap. So tara, let's start mga Kalingap. Di pa kami nag-uusap ni Viancy ay tumutulo na ang kanyang luha. So, ayun po. Dito tayo with Viancy. At ngayon po malalaman po natin kung bakit hindi siya pumunta. So ito po mga Kalingap, yung dahilan. Kasi kung napanood niyo po yung buong video mga Kalingap, yung buong part 98, hindi po pumunta si Viancy sa tagpuan po nila ni Edu. So nung nakaraang part 97 naman, may usapan sila na kapag hindi po pumunta si Viancy, ay alam na raw po ni Edu yung ibig sabihin pag hindi po pumunta si Viancy. And sa part 98 nga po, hindi nga po dumalo si Viancy, kaya napakarami po talagang nalungkot. Kasama na po tayo, yung mga kaibigan po natin na talagang nalungkot po doon sa nangyari po mga Kalingap. So, okay lang ba Viancy? Ano ba yung reason kung bakit? Siyempre, isa lang ibig sabihin na hindi siya pumunta. Gusto niyang matigil na yung EDC. Grabe. Pag hindi pala pumunta si Viancy, ibig sabihin daw parang gusto na raw ni Viancy matigil ang EDC. Ito sabi nga ni Kalingap Rob. Gusto niya munang magpahinga sa ingay. So ikaw ba Viancy, ano ba yung gusto mong sabihin sa amin, sa mga viewers? Ano po kuya, unang-una po gusto ko mag-thank you po muna sa inyo kuya sa lahat po ng gabay, tas may tulong po ninyo sa pamilya ko, sa mga sponsors po, sa supporters ng EDC, lalo po ng EDC. Gusto ko pong thank you po sa inyong lahat. Tsaka po, yung rason ko po kung bakit hindi pa ako pumunta. Yun nga po, gusto ko na pong itigil yung love team po namin. Bakit na isipan mong itigil ang love team? Masyado na po kasi ko yung toxic po bagay yung ibang fans, tapos yung personal pong buhay din ni Kuya Edo Wait lang guys ayan ako lang muna. alam. So ayun mga Kalingap, nabanggit dito ni Viancy yung kanyang dahilan. Unang-una ay yung toxic na mga ibang nanonood, yung ibang mga supporters daw na toxic, or yung ibang mga yun nga, nanonood nga daw mga Kalingap na toxic. Pangalawa, yung buhay ni Eds, na pati yung buhay daw ni Eds ay pinapakalmahan yung personal na buhay po niya. Tapos sa akin din. Sa kanya rin pala, sa kanya Ayoko din. na pong umasa sila na yung sa amin pong dalawa, magkatuluyan po talaga kami. Kasi medyo din po komplikado talaga kami dalawa. Kaya yun po, parang ayoko na lang po, mas sumaba pa yung
Anong ibig sabihin ni pag-ano nila, Biancy? pag-aasa Wait nila lang guys, sa, ulitin ko ano, lang sa ha. EDSA. Kaya, yun po. Wait lang, ulitin ko lang. Sa akin. Ano, yung personal pong buhay din ni Kuya Edo, pinapaalam na nila, tapos yung sa akin din. Tapos ayoko na pong umasa sila na yung sa amin pong dalawa na magkatuluyan po talaga kami. Bakit? Bakit? Ibig sabihin, may binanggit pala. Actually, itong part na, itong anong to, na-focusan ko lang to, ngayon ko lang to na-focusan. Although, napanood ko to ng premiere, pero hindi ko masyadong napansin lahat ng salita. Pero ngayon ko lang narinig dito na sinabi ni Viancy na yung sa kanilang dalawa ni Eds, ayaw na daw niyang umasa yung mga taga-suporta na magkakatuluyan sila ni Eds. Bakit kaya? Medyo ano din po eh, komplikado talaga kami dalawa. Kaya, yun Komplikado po. daw. Komplikado daw silang dalawa, guys. May conflict. Bakit nangyari? Ayoko na lang po, ano pa, mas sumaba pa yung ano, pag-aasa nila sa EDSA, sa magkatuluyan. Okay. Tsaka ano po kuya, naapektuhan na rin po ako sa sa mga sinasabi po nila sa pamilya ko na wala naman pong katotohanan. Na hindi po totoo. Ano po kuya, sa lahat-lahat po ng pinagsamaan po namin ni Edo. Talagang totoo. Nakakaiyak, guys. Naiyak na si Viancy dito, guys, oh. Grabe. Pati kasi yung iba kasing mga viewers, pati iba naman yung pamilya minsan, pinapakalman. Kung ano sinasabi ng ibang, mga bashers. Yung ibang mga bashers kasi, pati pamilya, pinapakalman eh. Po ako din. Naging totoo mo talaga ako sa kanya ko. Totoo pong nagkagusto po talaga ako kay Kuya. Minahal ko din po talaga si lahat po yun, hindi ko po pinagsisisihan na nangyari yung sa buhay ko na yung mga banding po namin, Mga travel. mga trabe, hindi ko po yun pinagsisihan. Madami din po akong natutunan sa kanya. Kaya nagpapasalamat din po ako sa kanya kahit ayun, pasensya na din po kayo sa mga supporter po na umaasa po na magkatuluyan kami. Pasensya na po kayo. Ginusto ko man po. Gusto mo naman lahat Ginusto ng ko. nangyari. Dahil paras kayo. Kumbaga, paras naman kayo, naging masaya. Diba? 2 years. Sobrang naging masaya naman sila na kayong dalawa. Lahat tayo. At, yun. Right ko, ako nasasaktan para kay Viancy, guys. Ay, ramdam ko yung niya ramdam ko yung parang, alam mo yun guys, naghalo-halo na yung mga dinadala ni Viancy. May bashers, issues, conflict. Grabe, ang bigat. Kaya pala minsan sabi nung nanay, nakikita lang daw niya si Viancy, minsan na umiiyak na lang sa isang tabi, sa isang sulok, umiiyak na lang. Kaya minsan sumasama din yung loob ng nanay kasi nakikita niya naapektuhan yung anak niya. Kawawa naman si Viancy. Pero kung ganoon talaga mga kalingap, ay kailangan lang natin na siguro pahingahin muna sila Viancy. Feeling ko kailangan din muna nila ng space, ng pahinga. Pero syempre, hindi pa rin tayo nawawalan ng pag-asa na sa tamang panahon, kapag okay na ang lahat, kapag naayos na ang lahat, tahimik na ulit ang lahat, nawa, kung loloobin, ay magkaroon ng bagong pag-asa ang EDSA. So yun lang muna mga kalingap, ang bigat pa nitong panoorin itong confession ni Viancy. Pakatatag lang Viancy. So yun lang po muna mga kalingap, nakakalungkot.
itutuloy ko lang ito sa ibang araw guys. Na ang bigat pala nitong confession na to ni Bians. And napakalaking ano nito, usapin. Napakalaking usapin po. Kasi syempre nakakalungkot po mga kalingap. Marami nagmamahal, sumusuporta sa EDSI. Tapos ito yung nangyari. Basta guys, patuloy lang po yung suporta natin mga kalingap. And abangin po kayo sa mga susunod pang update na mangyayari sa EDSI. So yun lang po mga kalingap. God bless. Jesus loves you.